Isa ka ng video editor at sa tingin mo enough na yung knowledge mo para tawagin kang marunong at mahusay sa field na ito. Pero paano pag sinabi ng client mo to sa'yo? John Ryan, please apply a montage before the final scene to better explain the story. Montage? Ano yun? Patay ka ngayon dahil hindi mo alam kung ano yung montage na yan dahil ang alam mo lang ay hard cut at fancy transitions. Paano na yung pambili mo ng Nvidia RTX 4090? Hindi ka nila babayaran hanggat di mo natatapos yung video na yan. Well, huwag kang magalala dahil sa video na ito dadagdagan natin yung kakarampot na nalalaman mo pagdating sa video editing cuts. Pero bago ang lahat, let's roll the intro para mo ang pro! Hey, what's up guys? John Ryan here and maraming salamat po sa pagbabalik nyo dito sa channel namin ni Kuya Ray nyo. Nandito na naman ako para ipaalala sa'yo na totoy ka pa pagdating sa video editing bata. Kailangan mo na naman ng wisdom ng isang batikang video editor kagaya ko. Buti na lang, hindi ako madamot. Itong mga ituturo ko ay malamang alam mo na pero hindi mo lang alam kung anong tawag sa kanila at gusto mong madagdagan ang kaalaman mo at malaman ang mga binabayarang cuts pagdating sa video editing. Eto na, sisimulan ko na. Here are the 10 video editing cuts na kailangan mong malaman. Video editing cut number 1. Clean cut or hard cut? Ito clean cut to. Hindi po yun. Ang clean cut or hard cut ay yung basic cutting na ginagawa mo every time you edit. Yung clean cut ay yung simpleng pag-cut mo sa isang clip para mapunta ka sa susunod na clip or mula sa isang shot to another shot. Nothing fancy. Pasimplihin lang natin. Putol dito, dugtong doon. Malamang ito lang ang alam mong gawin pero ang tawag mo sa sarili mo ay magaling. Well, agree naman ako dahil itong clean cut or hard cut ay yung pinakamahalagang skill pagdating sa cutting in video editing. And again, uulitin ko po, nothing beats a clean cut. Wag puro transition. Okay? Video editing cut number 2. Cut to action. Binanggit ko na to sa nakaraang video ko which is ito. Pero ulitin ko ulit para sumargo sa utak mo. Ang cutting on action is basically ang pagputol ng clip in the middle of the movement or the action. Gaya nito, may dalawang angulo. Isang 2-shot, isang medium shot ni Rick Dalton or ni Leo. Nag-cut sila in the middle of him wearing his vest. Mas naging seamless yung cutting dahil nag-cut sila sa kalagitnaan ng movement niya. Nagmukha tuloy dalawang camera ang ginamit nila. He's a great fucking match for me. Yeah, man. Hey, you could... Madalas din gamitin ang cut to action sa mga fighting scenes gaya nito. Mahalaga din na dapat iba-iba ang shot sizes para mas mabenta mo yung effect na multiple camera setup ang gamit nila. Ang mga pelikulang napapanood natin ay madalas one camera setup lang. Pero dahil sa cut to action, nagmumukhang multiple camera setups ang mga napapanood nating pelikula. Ang key element dito ay dapat parehas ng movement. Dapat parehas na parehas sa magkaibang angulo. Hindi pwedeng magkaiba. So you have to use it wisely. Video editing cut number 3. The J-cut. Napakaraming beses ko nang tinuro itong J-cut na to malamang hindi mo pa rin magets dahil puro ka skip. So ituturo ko na naman dito. Ang J-cut ay yung pag-advance ng next audio clip habang nakikita mo pa yung ongoing video clip. Ginagamit ito para magkaroon ka na ng preview kung ano mang mangyayari sa susunod na shot or eksena. Ito isang example ng J-cut. Mula sa isang eksena sa pelikulang Inception. Notice na maririnig mo na yung susunod na dialogue kahit nakikita mo pa yung ongoing clip. Possessed of some radical notions. What is the most resilient parasite? Bacteria? A virus? Isang magandang paraan ito para mapukaw ang atensyon ng mga viewers nyo. Ito pa isang halimbawa ng J-cut. Maririnig na natin ang mga alon bago pa mag-cut para makita natin ang dagat. See? Effective gamitin ng J-cut para i-lead tayo sa susunod na eksena. Yan po ang J-cut. Video editing cut number 4, the L-cut. Ang L-cut ay yung opposite nga ng J-cut. This is J-cut, no? J yan. And this is L. L-cut. Wala lang.
sinabi ko lang. Ang L-cut basically is yung pag-advance mo naman ng video habang naririnig mo pa yung audio ng previous or ongoing clip. Ang L-cut, even ang J-cut, ay madalas din ginagamit sa mga conversational scenes. Mini-maintain nila ang audio all throughout kahit na nagpapakita na ng iba't ibang angulo ang eksena. Messenger boy Johnny Ola, ma tu mi scusato, io sono stanco. Ginagamit ang L-cut para magkaroon ng lasting effect yung nakaraang scene or shot. Again, audio po ang key element para po ma-nail nyo ng tama itong L-cut at J-cut. And every time ginagamit nyo ang J or L-cut, kailangan subtle lang. Hindi dapat mahalata ito ng inyong viewers para maging mas seamless yung transition in between scenes or shots. Video editing cut number 5, the jump cut. Jump cut, hindi po ito yung yung nagpipicture ng tatalon. Hindi po, jump shot po yun. Jump shot, jump shot. Jump cut po, jump cut. Wag po kayong mangmang, no? Wag. Ang jump cut ay yung pagputol ng clips para ma-shorten yung isang mahabang clip or scene. Ginagamit ito para dayain ng konti yung oras. Dahil sa tuwing ina-apply mo itong jump cut, nag-shorten yung mahabang clips or mahabang scenes. Gaya nitong eksena mula sa Hangover. Makikita natin gumamit sila ng jump cuts para mapabilis ang oras habang nangungupit si Phil. Na-emphasize ng jump cuts kung gaano karami yung nakupit niyang pera. Ang main goal ng jump cut is to shorten time kahit alam na nating marami nang nangyari within the scene. Yan po ang jump cuts. Video editing cut number 6, the cutaway cut. Ang cutaway cut ay yung cut kung saan nagpapakita tayo ng ibang elements within the scene to take us away from the action. Gaya nitong eksena na ito mula sa unang Creed. Yang orange clip na yan sa ilalim ay yung main action kung saan pinapakitang na knockdown si Adonis Creed. Then yung maliliit na blue clips na yan sa ibabaw ng orange clip ay yung mga cutaways. Binibigyang diin ng cutaways na yan yung drama sa eksena. Tinutulungan tayo nito para mas ma-enhance yung storytelling. See, the cutaways help the scene to be more dramatic and in-explain sa atin ang cutaways nito yung hugot niya, paano siyang nakatayo. Cutaway din pong matatawag ang pag-cut sa tighter shots gaya nitong card ni Arthur. Yung cutaway na yan ay nagbigay sa atin ng isang mahalagang impormasyon to better explain the scene. Common na ikumpara ang cutaway cut sa paggamit ng B-roll. Dahil sa cut na ito, gumagamit tayo ng video support or B-roll to emphasize something. Pero kung pelikula ang usapan, cutaway po is the right term. B-roll naman pag interviews or mga talking heads like this. Video editing cut number 7, the smash cut. Ang smash cut po ay hindi ito. Hindi po yan, porkit may nabasag lang or may na-smash lang on screen, smash cut na. Hindi po. Tanga na lang ang magsasabi nun. Ang smash cut ay yung sobrang abrupt na pag-cut mula sa isang eksena to another. Ito yung biglang pagpalit ng mood ng napapanood natin mula sa tense scene to a calm scene. Parang ganun, yung abrupt na pag-cut na yun. Isang magandang example ng smash cut ay itong nasa Due Date. Mula sa intense scene ni Peter Hyman or ni RDJ, bigla na lang itong mag-shift sa isang calmer scene abruptly. Don't even think about it. Had to be done. Ito pa isang magandang halimbawa ng smash cut. Yun po ang smash cut. Dramatically shifting the intensity of the scene helps maintain the viewer's attention. Itong smash cut na to ay dapat halatang halata. Yung sobrang abrupt, halata at obvious. Kasing obvious na iniiwasan ka nung taong nililigawan mo. Video editing cut number 8, the cross cut or the parallel cut. Ang cross-cut or parallel cut or parallel editing ay yung dalawang eksenang pinagsama mo sa iisang point in time. Madalas itong gawin sa dalawa or tatlong magkalayo or magkahiwalay na lugar or eksena. A phone call scene is considered a cross-cut or a parallel editing or parallel cut. Dito sa Lord of the Rings, The Two Towers, tatlong eksena or tatlong labanan ang pinagsama-sama nila sa iisang point in time. Isang eksena na nasa Helm's Deep, yung isa naman nasa Isengard, at yung isa naman ay nasa Osgiliath. Iba't ibang eksena, ngunit sabay-sabay itong nangyayari. Ito ay isang magandang example ng parallel editing or cross-cutting. Video editing cut number 9, the match cut.
Ang match cut po ay hindi yung parehas kayo ng gupit ng jowa mo para mukha kayong masaya at di kayo naglolokohan. Ang match cut po ay yung pagdikit ng dalawang clip kung saan parehas ng frame or ng ginagawa. Ginagamit din po ang match cut para i-connect yung isa or dalawa o mas marami pang scenes together. Isa sa mga pinakapaborito kong match cut ay itong eksena mula sa Game of Thrones. Makikita natin dito ang mukha nitong sanggol hanggang sa mag-cut sila sa mukha ni Jon Snow. Kung alam mong ibig sabihin nito ay isa kang fan, gaya ko. Hindi man parehas na parehas ang composition or framing, pero this cut itself made the episode one of the best sa season na ito. At hanggang ngayon na ine-edit ko to ay kinikilabutan pa rin ako. Isang magandang paraan din ito to improve your visual aesthetically dahil nakakamangha at nakakaaliw itong panoorin. Medyo mahirap nga lang gawin to kasi dapat kalkulado mo yung bawat frame. Kailangan parehas sila or hawig sa isa't isa. Finally, dumating na tayo dun sa gusto mong matutunan or malaman para lang mabili mo yung pinapangarap mong graphics card. Video editing cut number 10, the montage. Montage po. Hindi po montage, hindi po montage. Montage. Parang garage or berserker barrage, mirage, bajaj, tutelage, camertage. Parang ganun. Ang montage ay yung culmination ng mga pinagsama-samang clips para lang maitawid mo yung isang act mo sa susunod na act ng storya mo. Isang magandang halimbawa dyan ay yung kaisa-isang dahilan kung bakit paborito ko ang Rocky series of movies ni Sylvester Stallone. Ito ay yung training montage niya. Dyan sa example na yan ay makikita mong pinagsama-samang clip. Pinapakita sa atin kung paano siya nagtitrain, gaano siya nahihirapan, ilang araw ang lumilipas, ilang linggo ang lumilipas. Ginagamit po ang montage para mag-transition tayo sa susunod na act ng kwento natin. Yan po ang montage. At ngayon nalaman mo na yung mga karaniwang na cuts na ginagamit ng mga patikang editor kagaya ko. So next time na mag-i-edit ka, alam mo na kung paano gawin to at alam mo na rin kung anong tawag dito. Nadagdagan na naman ang mga kakarampot na knowledge nyo dahil sa akin. Baka gusto nyo mag-subscribe. If you like this video, please give it a thumbs up. Subscribe if you haven't already and click that bell as well. Once again, this has been John Ryan. Thanks so much for being here and see you in the next video. Wala na ako sasabihin. Subscribe. Gawin mo na yan para mabili mo na yung pangarap mong video card. Para hindi ka pupugak-pugak dyan. Mag-edit na tayo.